maraming problema. Pero pag agad nating tinanggap ang katotohanan na ito, doon nagiging madali at magaan ang buhay. May isa pang paraan para hindi lang maging magaan ang ating buhay. Kung gusto natin ito ay maging masaya at payapa, kailangan natin ialay ang lahat ng parte ng ating buhay. Kailangan natin ilapit lahat ng nararanasan natin sa buhay sa Panginoong Hesus. Sinasabi ng ating Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Iwan natin ang lahat ng ating daladala dito sa mundo. Pusanin natin ang ating mga krus. Takwil natin ang ating sarili. Hindi man natin makukuha ang kayamanan ng buhay na ito, may matatanggap naman tayo na higit sa pera, sa karangyaan, sa kapangyarihan na binibigay ng mundong ito. Walang iba kung hindi ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Kahit na walang-wala tayo, kahit na nahihirapan tayo, kahit na nasasaktan tayo, basta tinatanggap natin ang pagmamahal ng Diyos, sapat na para tayo ay lumakas at makapagpatuloy muli sa ating paglalakbay. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inasam, kung hindi ang mga material na bagay, kayamanan, ang mga bagay-bagay na binibigay ng mundong ito, magpakumbaba tayo muli at hilingin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsusubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng maparang. Panunumbalakin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangangpam, walang katapat sa sama, lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga ngabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ang nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iisimiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Nineve. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng pool ng kanyang bayan, siya'y mahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayon ako ay ako nga, at maliban sa akin wala ng Diyos.
Ako'y pumapatay at maring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa akin na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Alleluia, 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 at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yun, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggang di nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang nasasaktan ngayon? Who among you feels pain and some hurt in their life? Taas po ang kamay. Ayan. Mga kapatid, pag nakakadama po kayo ng sakit o hirap sa inyong buhay, ano pong magandang attitude? Magpasalamat kayo. Dahil lalong magiging mabigat ang inyong buhay, lalong madadagdagan ang inyong sakit kung kayo ay nagrereklamo. Amen? Bakit kailangan po kayong magpasalamat kahit na kayo ay nakakadama ng sakit o ng kirot? Ibig lang sabihin, buhay pa kayo. Dahil sino ang hindi na nakakadama ng hirap, ng sakit? Yung mga bangkay, yung mga patay. My dear friends, what makes us human is the experience of pain and hurt. If you remove your pain, if you remove your hurt, you remove your humanity. You remove your life. Kung kayo po ay may sakit ng pangangatawan, sino po sa inyo? Taas ang kamay. Say and pray, heal me Lord, heal me Lord. Kung kayo po ay may sakit sa ulo, sa pag-iisip, nag-aalala kayo, say and pray, give peace to me Lord, give peace to me Lord. Kung kayo po ay may sakit ng loob, may galit kayo, naiinis kayo, say and pray, give me the strength to forgive Lord, forgive me Lord. Kung kayo po ay may sakit sa bulsa, kulang ang budget, kulang ang pambayad sa utang, say and pray, Lord, you are the provider. Give me overflowing grace. Abundance, Lord. Wala naman pong problema ang walang solusyon. Lalong-lalo na kung lalapit tayo at mananalangin sa Diyos. Amen? But if your hurt, if your pain, if your problem persists, what should you say? What should you believe? Ito po ang paalaala ko sa inyo para hindi po masira ang inyong loob, para hindi po kayo sumuko sa inyong mga problema, sa inyong mga pagsubok sa buhay. Keep on repeating this very important lesson. The greater the pain, the greater the power. Ang ganda po, no? Ulitin ko, the greater the pain, the greater the power. Mas maraming sakit, mas maraming ginhawa. Amen? Mas maraming lungkot, mas maraming ligaya. Mas maraming hirap, mas maraming grasya. The way to receive power is through pain. You cannot receive any power without undergoing great pain. Pain is part of receiving power and grace. Amen? Tandaan niyo po ito mga kapatid, success is not a straight line upward. Ayon po sa mga scientifico, ayon po sa mga eksperto, bago ka magtagumpay, kailangan ka munang mabigo. Ang tagumpay po, parang isang alon, up and down, pero dapat pataas ng pataas. Habang nabibigo ka, tumataas ka, nagtatagumpay ka, pero bababa ulit yan. Yung mga nabibigo, yung mga tumitigil, yung mga umaayaw, yung mga umaatras. Real success is a curved line, down, up. Kaya kung ikaw ay nasa ibaba, kung ikaw ay nabibigatan, pagpatuloy mo lang. Dahil ano ang kasunod niyan? Taas ka na, magtatagumpay ka na. Kailangan mo munang mabigo bago ka magtagumpay. Amen?
Tandaan niyo po yan. Bakit ka hinahayaan ng Diyos na mapuno ng utang? Dahil gusto niya, pagdating ng araw, ma-appreciate mo, mapapahalagahan mo ang pera. Hindi ka na magwawalwal, hindi ka na magiging gastador, hindi ka na mag-aaksaya ng pera. Gusto ng Diyos na yumaman ka. Amen? Bakit ka hinahayaan ng Panginoon na ma-homesick? Para pag uwi mo dito sa Pilipinas, mas pahalagahan mo at malasap mo ang pagsasama-sama niyong magpapamilya. Diba? Pag palagi mong kasama yung pamilya mo, binabaliwala mo sila. Ngayong malayo ka sa iyong pamilya, diyan mo sila namimiss. Diyan mo nakikita ang halaga ng pamilya. Bakit ka hinahayaan ng Diyos na sumakit ang ulo mo sa pag-aaral? Para magpursige ka, para tumalino ka. Gusto ng Diyos na makatapos ka. Walang nakakapag-graduate o nakakapagtapos na hindi nahirapan sa pag-aaral. Bakit hinahayaan ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Dahil gusto ng Diyos, mas lumalim pa at tumatag ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tandaan niyo po, ang mga gumaling noong panahon ni Jesus, may matibay, may malakas sa pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang sakit mo ay daan para sa ikalalakas mo. Ang hirap mo ay daan para sa ikauunlad mo. Ang iyong lungkot ay daan para sa ikasasaya mo. Yan po ang tinutukoy ng ating Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo. Sabi niya, kapag inalay natin ang buhay natin sa Kanya kay Kristo, kapag binitiwan natin ang lahat ng ating hawak-hawak, bit-bit dito sa mundo, kapag tinakwil natin ang ating sarili para sa Kanya, ano ang ating makakamtan? Magkakaroon tayo hindi lang ng buhay at buhay magpasawalang hanggan. Napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay gagantimpalaan sa ating ginagawa dito sa mundo. Paano ka bibigyan ng gantimpala? Paano ka bibigyan ng isang premyo? Paano ka pagpapalain ng Diyos kung wala ka namang ginagawa? Amen? Napakaganda nga po ng sabi ng isang kasabihan. The tough times create strong men. Strong men creates easy times. But easy times create weak men. And weak man creates tough times. Ang mga mahihirap na panahon, diyan mo nakikita lumalabas ang mga malalakas matatag na tao. Ang mga matatatag, ang mga malalakas na tao, silang gumagawa ng mga masasayang panahon. Pero ang masayang panahon, diyan lumalabas, nagkakaroon ng mga mahihinang tao. At dahil mahina ang tao, siyang nagiging dahilan ng mahirap na buhay. Pansinin niyo po noong unang panahon, yung mga nakakatanda, yung mga lolo't lola natin, di ba naglalakad lang ang mga yan? Pero nagpursige sila, nagsipag sila, ang pagtanda nila, nagkaroon ng pera, anong binili? Masaya na sila na meron silang owner o jeep. Alam niyo pa po ba yung mga owner? Yung mga anak ng mga matatanda. Dahil may pera, gusto mag-improve yung kanila sasakyan, ano yung binili? Lancer o Corolla. Pero nung nagkaanak ulit yung mga yon, sa panahon natin, gustong mas magandang sasakyan,